Hello sa inyo lahat at mabilis na review lang regarding sa 3 kilowatt 24 volt system na merong 1.8 kilowatt solar panel or 2S 2P configuration na 450 watts mono panel na ang total ay 1,800 watts. Okay. So, right now, meron tayong load na 1.5 split type aircon na inverter. Full DC inverter ito ng Carrier Aura. Currently, ang temperature ng room ay 26.2. Ang nilalabas niyang temperature ay around 17. Doon sa may bandang dulo naman ay nasa around 26, 25. Yan ang room temperature. And then meron tayong tatlong tapo camera na naka-on. Dalawa na sa may kwarto. Meron tong ilaw. Meron yung modem. Meron yung dalawang digital clock. At 10.4 cubic feet na inverter ref. So right now, yan ang mga nakabuhay. Okay? At ang total load or ang kinakain niyang current ay around 2.3 amps. So iset natin to sa ampere para accurate tayo. Ito, naka true RMS tayo. Kuha na natin ito kung ilan ang kinakain talaga. Ang kinakain niya ay 2.1. So hindi accurate tong mas accurate tong Unity compared dito sa watt meter na ito eh. So sabihin natin 2.1. Imagine 2.1 lahat ng load na sinabi ko. Kasama na yung aircon na 1.5 horsepower na right now ay naka-eco mode. Once na nakuha niya na yung desired temperature, like sinet ko siya ng 25. Once na nakuha niya na yung 25, from 4 amps magiging yan, nasa mga 2.2, 2.3 na lang siya. Diyan na siya maglalaro. So ita-times niya yan sa 220 volts or 230. So approximately nasa around 460 or 450 watts ang dumadaloy ngayon. Kung yan ang pagbabatayan natin. Yan 2.2 na yan. Ang load natin ay nasa 15%. Diyan naglalaro. Ang panel natin ay naka 2S kaya dalawang 45 volts, nasa almost 90, so tama lang yan. Ang conversion niya ay nasa 9.9 amps yung kino-convert niya from solar. So i-check natin dito sa solar panel kung ilan yung amps na dumadaloy. Ang supposed to be ang IMP nito ay nasa around 21. Nasa 10.4 kasi kada isang panel eh. So since naka-series siya, so nasa around 21 to 22 dapat. Pag tirik na tirik yung araw, nasa 21 to 22 or sometimes more than that pa. Pero hindi nalalayo doon. Pero right now, ang nakukuha lang natin ay 4.6. So ibig sabihin, hindi ganun kasikat ang araw. Okay? Now, tingnan naman natin yung papunta sa may battery. Kung siya ba ay nagcha-charge o nagdi-discharge. So right now, nakalagay dyan, negative 1.96 or negative 2. So imagine, yan lang yung kinukuha niya
sa battery, tapos ang pangit pa ng harvest. O, kung mapapansin nyo, naka-battery priority yan. Yung DU, walang line. So, dependent tayo sa solar at battery lang. Umuhugot lang siya sa battery ng 2.75 amps. Yun lang ang binabawasan niya sa may battery. Napakaliit. Compared naman dito sa solar panel, humuhugot lang tayo ng 4.26. Imagine kung hindi naka 2 series yan, so nasa around 2.1 lang yan. So since naka 2S 2P tayo, expect mo yung amps niya ay magdodoble. So ang maximum nito dapat ay nasa around 22 lang. Ganun lang siya kaliit kumain ng kuryente. Ayan, nagpakita ang haring araw. Actually, hindi pa nga siya masyadong sikat na sikat. Pero, yan, bumagsak. Pero based on testing ko, kasi ilang araw pa lang tong naka 2S 2P, umabot to ng almost 24 amps. Sa solar panel alone pa lang. Hindi pa converted yun na. Balik tayo sa battery. Negative 3.34 lang ang kinukuha niya. Napakaliit. 2.2 amps. Load niya ay almost 11%. 16. 3 kilowatt, 24 volts. 24 volts, 2.5 kilowatt, 100 amp hour, light PO4. So, yun lang po. Thank you.